verse 1 hanggang verse number 13. Sabay-sabay nating basahin. Ready? Read. Paul, the apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Grace be unto you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. According as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ himself, according to the good pleasure of his will, to praise of glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of grace, wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of his will, according to the good pleasure which he had purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will, that we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ, in whom ye also trusted, after that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed by the Holy Spirit of promise. Heavenly Father, thank you for the reading of your words. Bless us this morning. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, please be seated. Ang mensahe ngayong umaga is all about the spiritual blessings we receive, mga spiritual blessings, okay? Kung kayo ang tatanungin ko, ilan ba ang klaseng spiritual blessings or kinds of spiritual blessings? Dalawa lang po ang blessings ng tao. Yung unang blessing, yung tinatawag na earthly blessing, okay? That is temporary blessing. At yung pangalawang blessing, yung po yung heavenly or spiritual blessings, heavenly, and that is eternal. Okay, hindi nasisira. Kaya nga po, sabi ng Apostle Pablo, set your mind or set your affection on things above, not on things of earth. Huwag dito sa mundong ito. Kasi nga po, things na nandito sa mundo ay mga temporary. Okay, temporary lang yan. Iba yung sinabi niya sa Colossians, if I'm not mistaken, di ba? Colossians, so tingnan niyo, Colossians. Colossians chapter 3. Oh. 1:18. Colossians ba? Oh. So sabi niya dyan, I'm sorry, nakalimutan ko sang ano yun? Ha? Dito. Colossians 3, verse number 2, okay? Set your affection on things above, not on things on earth. So, yun po yan mga kapatid, no? So, dapat yung mga bagay natin ay ituon natin sa Panginoon. Kasi nga po, yung mga bagay na sa lupa ay mga temporary lang to. Okay? Halimbawa lang, ano ba yung mga temporaryong bagay sa lupa? Yung health natin, ito buhay natin, temporary lang to. Di ba? Temporary lang. So, ngayon, medyo malakas ka pa. Si Pader nung araw, umaakyat siya ng niyog. Ay ngayon, paakyatin mo ng niyog yan. Hindi na obra yan. Di ba? Nung araw, nagtitracer yan. Sa palay, nagtitracer yan. Ibig sabihin, yung mga bagay na nagagawa niya nung araw, hindi na pwedeng gawin ngayon. Ibig sabihin, whether we like it or not, our body is designed to die. There are millions of cells die every day.
Kaya kahit wala kang ginagawa, pag ginanon mo yung ano mo, may libag yan, may libag yan. Kaya nga, di ba, nag-ano ka dito, meron yan. Why? Kasi nga, we are designed to die. And sabi ni Pablo, Apostle Paul, I die daily. Yun po yun. Ano ho? Ngayon po mga batid, health natin is temporary lang po ito. Okay? Ngayon, malakas pa tayo, but time will come. Sabi po ni Haring Solomon, di ba? In those days when the keepers of the house shall tremble, darating ang panahon that yung health mo, yung katawan mo, you are going to tremble. Dati, you are strong, but now, strong man shall bow themselves. So, last month ago, hinanap ko yung mga strongest person, yung mga bodybuilder, nakikita ko yan, talagang may mga titulo sila, makita mo, ngayon, nagtutungkod na ho. Yung iba, hindi na, nasumbrahan na sa kaka-injection, hindi na makatayo. Sabi ko, ganun pala, no? Oh, kita mo yon? So, dati-dati, yung 150 pounds o kilos, kayang-kaya nila yan. Ngayon, kahit tumayo sila, hindi na nila kayang tumayo. When the strong man shall bow themselves to the ground. Yun po yan, mga kapatid. Kaya, blessings, meron tayong health, meron tayong wealth. Di ba? May pera ka, blessing yun. You have wealth. Kasi when you have money, you can buy what you want. Tama? Nakakabili ka ng gusto mo na pagkain. Okay? Yung kape kasi, mura lang yan eh. Pero yung kape, pag nilagay mo sa iba't ibang lugar yan, ang price niya nagbabago. Di ba? Nagbabago. Punta ka sa Batangas ng palengke ng Batangas, magkano ang kilo ng ano doon? Ng tawag doon ng kape. Oh, 200, meron ka na, 1 kilo eh. Pero pag pumunta ka doon sa mga mall, magpagiling ka ng ng 1/4, 500 yun. Nakuha nyo? 500 yun. Pinagiling mo 500 eh. Oh, sipin mo. So, nakadepende po yan, mga batid, kung saan ilagay. Ganon po ang price din po natin. Nakadepende ho tayo. Yung well-being natin, nakadepende yan. Kaya yung mga tao, hindi umuunlad ang buhay nila kasi doon lang sila lagi. Walang nagtuturo. Halimbawa, yung tri-biker. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong magiging tri-biker. Bakit hindi umasinso yung mga yan? Kasi mula umaga pagdagising, ang isip nila pasahero pera. Pagdating doon, pag walang pasahero, nagsusugal sila. Di ba? Oh. Tapos, sisilong ng konti, tapos doon na naman. Ibig sabihin, yun lang ang ruta nila pag ganon-ganon. Bukas na naman, the same with mga tricycle driver. Ganon po yan, mga jeepney driver. Pero pag ikaw, Kristiyano, nandyan ka sa gawain yan, naturuan ka ng salita ng Diyos, magkaroon ng elevation. Di ba? Magkaroon ng panibagong pananaw, bagong kaisipan ng isip mo. Ay, anak pala ako ng Diyos. Tri-biker ako. Hihingi ka sa Diyos ng ngayon, ng wisdom. Panginoon, bigyan niyo po ako. Ito lang yung alam kong trabaho. Bless me, O Father. Kaya, dahil alam mo na yung Christian principles, alam mo na yung biblical principles, nagbibigay ka sa Panginoon, nagbibigay ka ng ng mga giving mo sa Diyos. Ginagawa mo, tinuruan ka na ng church to save for yourselves. Tanggalin yung bisyo. Kaya yung bisyo mo, naging savings mo na yan. Tingnan mo yung mga tri-biker, tricycle driver. Anong ginagawa nila? Oh, kikita yan. Isipin nyo yung dati, mga dyan. Sa amin na lang, yung mga tricycle driver, tatanungin ko, magkano po ang kinikita nyo maghapon? Mahina ngayon, pastor, 850 lang. Ay, walang hiya. Lang. Oh. Bakit hindi umuunlad? Samantala yung iba, pupunta pa ng Makati, pupunta pa ng crossing, di ba? Namasahe yan. Bakit iba naman yung kanilang, nakuha nyo ba? Oh, kasi iba yung kanilang surrounding doon. Ang surrounding doon, ang pinag-uusapan doon, paano ka magbili ng gamit, paano umunlad ang buhay mo. Those are blessings. Kaya kung gusto nyo na kayo ay i-bless ng Panginoon, magbago kayo ng kaibigan. Magbago kayo ng pinupuntahan.
kung dati naman, ikaw pupuntahan mo lagi ay lugawan lang, hindi ka asinso doon. Kasi ang mindset mo, lugaw lang. From time to time, i-treat nyo naman yung sarili ninyo. Nakuha niyo ba mga kapatid? Once in a year lang naman yan, mag-isip, ang bihira. Kumain, nagtatrabaho ka, pagkatapos hindi mo matikman yung yung mga gustong, natikman nga ng iba eh. Nakuha niyo ba mga kapatid? Yung feeling lang na nandoon ka, kung sa mga binata yan, kilig factor yan. Oh. Pag nag-asawa ka na, wala na. Diba? Kami ni Mrs. Oh. Pupunta ba kami doon sa SB? Hindi na. Hinihintay na lang namin maglibre. Oh. Kasi ang utak namin, iba na eh. Paano makaipon ng pang-tuition ng bata? Nakuha niyo ba yung mga kapatid? Iba yung takbo ng utak ng nanay at saka ng tatay kaysa mga binata at dalaga. Iba eh. Ibang darating na, ako personally lang ha, gusto kong kumain sa labas. Pero takbo ng usap ko, kakain ako dito, gagastos ako ng 300. Hindi. Bili ko na lang ng manok. Lahat na kami makakain. Iba yung takbo ng tatay eh, ng nanay. Paano ka makatipid so that the whole family will be blessed by you? Di ba? Yun po yan eh. Yun po mga din, magbabago. Ngayon, blessing of wealth. Hindi ho masamang pagpalain kayo ng kayamanan. Wealth, di ba? Kasi may mga unbeliever ho, karamihan ng mga unbeliever, yung mayaman. Nakuha nyo? Yung utak nila, kagabi, isang araw, isipin mo yung panda, yung food panda. Inaral ko yan. Oh. Binasa ko ang kasaysayan yan. Nahilig lang sila magluto-luto. Nakita nila yung mga tao mabilis, yung ibig sabihin, kakain lang tapos sibat na. So ginawa nila express. Doon na uso yung mga fast food chain. Yung mabilisan lang, magic lang, o di ba? Kakain na. Yun yung gusto, doon sila yumaman. So, ibig sabihin mga badig ko, ano pa yung passion ninyo, yung pala, ay pwede kayong yumaman doon. Kaso nga lang, we need to duplicate. We need to multiply. We need to grow. Ngayon, kung ayaw natin, kasi ang mindset natin, huwag kayo magtiwala. Kung ang church na ito, magpatayo lang tayo ng building na maganda. Huwag tayo mag-support ng mga misyon. Huwag tayo mag-support ng mga ibang gawain. O dito nga, kabibili ko lang kaganda ng mga upuan eh. May bumunta rito eh. Inalbor na kagad yung 10. Nauubos eh. Sabi na rin mo, saan pastor yung ibang mga upuan? Oo nga Oo nga pala, may humingi dito eh. Yung iba kasi pagka humingi sa akin, ibang klase. Hindi sabi, Pasubong, pahingi naman ng Hindi. Pasubong, sakay ko na yung 10. Ano, gagawin ko? O sige. Nauubos eh. Dito, kaya nauubos din yung mga sumbok dito. Kasi minsan may pupunta dito. Oh, bago itong sumbok niya, Pastor, kunin ko yung isa. Oh. Tapos yung mga membro din, nagdadala. Ubos na. Oh. So ito po yan mga badala, blessing. Blessing na may health tayo. Blessing na meron tayong wealth, money. Blessing na meron kang sasakyan. Blessing yan. Kaya dyan sa binasa po natin, balikan po natin, Ephesians. Anong oras na ba? Okay. Kung kaya ko itong i-preach ng mga 30 minutes. Alam nyo, gusto ko mag-preach ng mahaba, kaso lang napapagod ako. Kung ako napapagod ka sa salita, mas lalong pagod yung nakikinig. Naintindihan niyo ba yun? Ako nga, umatinaw kahapon eh. 30 minutes pa lang, gumanon ako sa relo ko eh. Haba. Isang oras na. Haba pa rin. Kita mo yan, yung pakikinig ko. Oh. Habang tumatanda, nag-iiba. Kasi pag humaba na ako dito, hindi naman kayo nag-walk out, lumabas. Pero iba na yung tingin nyo sa akin. Ang isip nyo, nag-iba na. Yung labahin, yung mga di ba, magpapilicure, magbumul, iba na eh. Nakangiti na kayo, ibig sabihin, iba na yung isip ninyo. Oh, hirap yun. Ang nakalagay po dyan, mga baded, Paul, the Apostle of Jesus Christ,
by the will of God. To the saints which are at Ephesus. Isipin nyo itong si Pablo, siya po ay nasa Roma. Alam niyo bang ginagawa niya doon sa Roma? Siya po ay nakakulong. At habang siya nakakulong, siya po ay sumulat sa Ephesus. Isipin mo, ikaw na nandoon sa kulungan, ikaw pa ay sumulat ng encouragement at sinasabi mo, blessed, blessings. You are talking about blessings and yet you are inside the prison wall. Ngayon, sasabihin niyo sa akin, blessing ba makulong? Blessing ba magkasakit? Lahat po yan, mga batay, blessing po yan. Anything that happens to us, it's a blessing. Sabi niya, blessing ba, pastor, na ako'y natanggal sa trabaho? So, mayroon pong isang tao natanggal sa trabaho pa managerial position, natanggal siya, wala siyang trabaho, meron siyang mga anak na pinapaaral, and one time, mayroong dumaan po na pastor, dahil siya po'y walang trabaho, dati-dati, pag may dumadaan na ganyan, sinasara niya yung kanyang date niya, ayaw niya mapasok. But that time, nung wala siyang trabaho, dumaan lang. Kasi yung mga tao doon, ayaw na siyang, yung mga Kristiyano doon, ayaw na siyang pansinin. Pero minsan, dumaan, worker, dala-dala yung trucks. Ano yan? Ay, sa church po ito, babasahin ka. Pasok ka dito, paliwanag mo, kwentuhan. Siyempre, professional Tapos bata yung Bible student, yung worker. Sabi niya, sir, hindi ko masagot yung mga tanong mo Pwede bang dalhin ko dito, pastor ko? O sige, napuntahin mo dito. Tumanggap sa Panginoon. Alam niyo, kalaunan, yung manager na nag-uutos doon sa kumpanya, siya ngayon, nag-worker sa church. Manager ka, tapos nagmamap ka, nagwawalis sa simbahan. Pagkatapos, ang support mo lang, dati-dati support, ang sahod mo doon, 100,000. Ngayon, sasahuran ka lang ng simbahan, 1,000 a week. Sige nga. Pero masaya siya. Nung pinatestimony siya, sabi niya, salamat dahil blessed ako ng Panginoon. Blessing na nawala yung aking trabaho. Dahil kung may trabaho ako, hindi ako maligtas. Hindi ko maakay ang misis ko at hindi ko madala yung mga anak ko. Amen, mga kapatid? Blessing is not only temporary, it's not of this world only. Dalawa lang ang blessing spiritual, eternal yan, earthly, that is material, temporary blessing yan. Lahat ng mga bagay, sabihin mo, pinakamatikas na tao ngayon sa mundo, si Elon Musk, billion-billion yung pera. Pag namatayan, ilang sentimo ba yung Bakit? Meron bang bilyon na libingan? Bilyon na kabaong? Wala Pari-pariha yan. Magiging abo tayo. Sa libingan, wala pong sasabihin, ay, milyonaryo yan. Ito, pulubi ito. Wala Bakit? May kinikilala ba yung mga uod? Kung bilyonaryo ka? Ay, huwag nating tirahin yan. Mayaman yan. Baka isprehan tayo ng insecticide yan. Wala Wala yun. Yun lang, pag marami kang nakain ng mga canned goods, di ba, mga canned, malamang, matagal ang matagal ang decaying process mo. Kasi maraming yan O, kayo na sabi niyan. So, si Pablo, mga kapatid, hindi lang siya, nung nasa kulungan siya, hindi lang yung church sa Ephesus ang sinabihan niya about blessings. Pero kahit nandun siya sa bilangguan, sumulat pa rin siya doon sa Philippians. O, tingnan nyo Anong sulat niya sa Philippians? Ito, Philippians chapter 4, verse number 4. Sinulatan niya yung mga tao doon. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ikaw ay nasa bilangguan. Ikaw ay walang freedom. And yet, sinabihan niya yung mga membro, rejoice. Dito sa Ephesus, ang sabi niya dyan, grace be unto you, verse number 2, and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Here comes Apostle Paul na sa bilangguan, sasabihin niya sa mga membro, peace. Di ba? Sa palagay nyo, kung nasa kulungan ka, you have peace. Ang ingay ng mga tao doon. Ano pa? Ito ang sulat niya, sabi niya, blessed be the God
and Father of our Lord Jesus Christ, what bless us with all spiritual blessings in heavenly places. So isipin niyo mga kapatid, ang word po ni Pablo ginamit dyan, who hath blessed us with all spiritual blessings. In heavenly places. Sabi niya, in heavenly places. Kasi nga po, kaya sinabi ni Pablo, in heavenly places, wala pa sigurong word noon na out of this world. Ngayon lang kasi yung Di ba, nauso lang yung mga dito sa TikTok, di ba? Out of this world. Oh. Pagka kumain ka, sabihin ng TikToker, out of this world. Yung lasa, out of this world. Oh. Ngayon, sabi ni Pablo, bless us with all spiritual blessings. So, ano-ano tong mga blessing na ito? So, the blessings, the spiritual blessings we received. Okay? Ito po yan, natanggap natin. Hindi lang natanggap ng mga Edisos, kundi natanggap ng bawat isa sa atin. Verse number 1, according as He had chosen us in Him before the foundations of the world. So number 1, mga badid, we are chosen. Tayo po, mga binata, tayo po ang pipili na magiging misis ninyo. Kaya pag pumili kayo, piliin nyo na yung mabait. Piliin nyo na rin yung maganda. Yung maraming tao, nagluloko, pinipili, pangit eh. Mamili ka nga, isang bisis ka lang na namili ka pa ng pangit. Piliin mo na yung maganda. Oh. Diba? Isang bisis ka lang mamili. Oh. Brother Ramil, nakapili siya ng the best. Oh, diba? Brother Rogelio, nakapili ng the best. Oh. Ako, hindi ko alam. So, once lang tayong pumili, mga kapatid. Isang beses lang. Kaya kayo mga binata, sumulat na kayo ng maraming pangalan. Si Lorna ba or si Fe? O, di ba? Pipiliin nyo na. Timbangin nyo na. Huwag kayong kumuha ng isang pangalan lang. Damihan nyo, kasi kayong pipili eh. Yung mga babae din, pipili din yan. Kasi maraming aaligid yan, pipiliin din yan. O, di ba? Titimbangin nyo kung itong si letter A ba, mapangasawa ko, makabili ba ako nito ng kutsara sa loob ng isang taon? Makabili ba ako ng baso nito sa loob ng isang taon? Makabili ba ako nito ng pinggan sa loob ng isang taon? Makabili ba ako ng gasol dito sa loob ng isang taon? Makabili ba ako nito ng bisikleta sa loob ng isang taon? Timbangin mo! Ay, mukhang hindi. Kasi walang trabaho ito eh. Oh, itong si letter B. Okay. May pera ito. Kaso lang, backslider naman ito. Magsimba lang to on and off. Okay sana eh. Mabibili ko yung mga gusto ko, di ba? Itong si letter C naman, wala gaanong material, spiritual naman. O maninimbang ka ngayon. Pipiliin mo, ito na piliin ko, spiritual. Kasi baka i-bless ito ng Panginoon. O, di ba? Kasi pag may anak kami nito, dadalhin ito ang mga anak ko sa Panginoon. O. So magandang choice yun. Okay? Kaya kayo mga babae, titimbangin nyo rin. Pero pag karnal kang babae, abay, piliin mo yung may pera. Pero pag spiritual ka, abay, piliin mo yung spiritual din na tao. Okay? Kaya yun yung sabi ng Biblia eh. Huwag kayong makipamatok eh. Be not be equally yoked together with unbeliever. Equal. Ibig sabihin yung desisyon ng unbeliever, huwag mong pantayan. Hindi ibig sabihin maging unbeliever ka. Kasi ang unbeliever, ang dalawa lang ang unbeliever eh. Ano yung requirement ng unbeliever? Dalawa lang. Isang personality at isang character. If you have that, okay sa kanila yun. Kasi wala namang values yan. Pag nagka-awa yan eh, wala naman eh. Isa atin kasi, meron tayong Diyos. Dadaanin pa natin sa prayer. Do you think yung mga unbeliever, pag nag-awa yun, mag-message sa akin yun? Basta pag-pray nyo naman kami, nag-away kami ni Mrs. Parang ganun eh. Pero kayo, pagka nagkatalo kayo, hindi sa prayer. I-message nyo ako. Basta, pag-pray nyo nga kami, bakit? Nasampal ko yung mister ko eh. Ayos ah. Text ko yung mister mo. Kapatid, sabi ng Biblia, pag sinampal ka sa kalawa, pasampal mo yung kanan. Dagdag. Okay. So yung pong una, mga batid, we are chosen. Paano tayo pinili ng Diyos? Chosen us in Him. Before where?
before the foundation of the world. So, ibig sabihin, mga kapatid, wala pa yung mga puno, wala pa yung mga ibon na yan, wala pa itong mga building, wala pang tao, wala pa yung mundo. Hindi pa nilikha. Pinili ka na ng Panginoon. Amen? Isipin mo yan. Hindi pa sinabi ng Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the world. Wala pa yun doon. Nasa isip pa lang ng Panginoon. That was eternity past. Wala pa, hindi pa inisip ng Diyos. Kanina, habang nagdilig ako sa mga halaman ko, narinig ko yung simbahan. Ang sabi, Aba, Ginoong Maria, ina ng Diyos, napupuno ka ng grasya. Sabi, kita mo itong mga tao ito. Ang tagal-tagal ng prayer niyan, hindi man lang pinag-isipan. Simpleng tanong lang, kailan ba nagkaroon ng ina, yung Diyos? Di ba? Kailan nagkaroon ang Diyos magkaroon ng ina? Yun nga. Kasi ako, kita nyo ha, doon sa Surigao, dahil sa Kristan ako, yung Nazareno doon, pinupunasan ko yan. Sabihin ng mga manang at saka nung tiyuhin ko, Bong, pakicheck yung simbahan. Ang laki ng simbahan, katedral yun eh. Check lang naman pala eh. Pila yung mga tao. Kita mo itong mga taong ito, pupunas. Ganun-ganun, di ba? Halik-halikan. Lalapit naman yung isa, pupunas na naman. Kung may TV yung isa, pinunas. Yung isa may AIDS. O paano na lang yan? Gawa-hawa na. Makita mo itong mga to. Wala man lang hygiene. Kung gusto mo pupunas dyan, isprayan mo muna. Kahoy lang din naman yun. Nakuha niyo ba ba din? Sinunog lang, umitim, kaya tinawag na black na sarin. Di pinturahan natin puti para white na sarin. Kita mo yan? Ako'y Katoliko pa nung araw, pero pinag-imisdan ko yung mga tao. Sabi ko, mukhang biktima yata ko dito Isipin mo, pupunasan mo yung kahoy, tapos mag-pray ka sa kahoy. Sabi ko, mukhang mali yata ito. Simple lang, kaya sabi ko kanina, kita mo itong mga taong ito. Kaya mga batid, ang tao bulag Nakuha niyo ba yun? Bulag Bakit? They are spiritually dead. Patay yun. Kaya nung bago man nangyari, mga batid, na tayo ay tumanggap sa Panginoon, we are dead spiritually. Saan yung verse na, Yet quicken us. Yung word na quicken. Pag-check nyo nga. Quicken us. Ano cards? Ephesians. Okay. Sige, hanapin natin. Ephesians 2:5. Even when we were dead in sin, patay hath quickened us together with Christ. By grace, ye are saved. Kita nyo? Quicken us. Binuhay yung espiritu natin because our spirit is dead. Patay po yan, mga batid. Nabuhay lang yung espiritu natin dahil nga tinanggap natin ang Panginoon. Okay? So yun po yan. Ngayon, ang mundong ito, marami pong mga ngaral ngayon. Ano ba mga ngaral na yan? Ang tawag dito ay mga prosperity gospel. Okay? Prosperity gospel. Ano pinapreach ng mga to? They are preaching na pag ikaw ay anak ng Diyos, pagyamanin ka ng Diyos. Pag ikaw ay anak ng Diyos, yung mga negosyo mo, pagyamanin yan. Yung trabaho mo, pagyamanin yan. Prosperity. Na dapat sa mundong ito ay yayaman ka. At pag ikaw ay ng Diyos, ikaw ay magiging healthy. At yung mga prosperity gospel na ito, nangamatay itong mga pastor na ito na stroke. May high blood, may diabetes.
And yet, sila yung nangangaral ng ganyan. Bakit? Pag anak ka ng Diyos, hindi ka magka-diabetes? Bakit? Kung anak ka ng Diyos, hindi ka magka-high blood? Bakit? Kung anak ka ng Diyos, hindi ka lalagnatin? Anak ka ng Diyos, hindi ka magka-TB? Sige nga. Thorn of the flesh yan. Kaya sabi nga ni Pablo, I sought the Lord twice, na yung sakit ko sa katawan, kasi nga siya ay may problema sa mata. Natanggalin ng Panginoon ito. Pero hindi. Bakit? Yung karamdaman, nilagay ng Diyos yan, nandyan na yan. Sasabihin ng isang tao, ay may cancer po ako. Lahat naman tayo may cancer eh. Nakuha niyo ba yun? Lahat tayo may cancer. Ngayon, paano ba lumaki yung cancer na yun? Naging tumor yung cancer na yun. Naging stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Ay, karoon yun. Sa kinakain natin yan. Pinapakain mo yung cancer eh. Allah, sige. Kain ka ng carbohydrates, kain ka ng sugar, kain ka lagi ng karne. Pinapakain mo. Yung katawan natin, nagiging acidic yung katawan natin. Pag naging acid yung katawan natin, yun na rin yun. Bibihira ka na nainom ng tubig. Oh. So, sino may kasalanan? Tapos mag-pray ka, Panginoon, bakit nangyari sa akin to? Eh, tingnan mo muna yung kain mo. Yung lahat ng masarap, ay maganda sa katawan mo. Eh, nga ba din? Sisihin mo. Ano ba sinabi ng Diyos noong nasa garden? Kaya Eva at kaya Adan. Lahat ng green, lahat ng mga kainin mo. Hindi nga pinapakain yung kahit baboy nga, hindi pinapakain sa atin. Pero sarap-sarap tayo. Kasi hindi naman tayo kumakain ng baboy. Kumakain tayo ng pork chop. Adobo. Kita mo yan? Bawal makainin yan eh. Hito nga, bawal kainin eh. Lahat ng walang kaliskis, bawal yan. Nakuha niyo ba yun? Pero ang hiling natin sa one-day-old chicken, ako gusto ko yun eh. Pagkasilang, di ba? Napisa yung manok, lalakad-lakad na, may kunting pakpak yun. Sa Quiapo nung araw, gusto ko yun eh. Tuhog lang yan eh. Ngayon kasi, di na uso, di ba? Nung araw, meron eh, one-day-old chicken. Ang pihira. Buhay, gumagano'n-ganon yung tutusukin lang. Dublog doon. Okay ah. Gusto ko yan nung araw. Kaya sabi ko, pag nakain ka ng 5 yan, 5 manok na kain mo. Pero hindi mo makita kung anong sakit meron yan. Ang mindset kasi noon, hindi pa naman nabigyan ng fridge yun eh. Malinis pa. O tama. Pero yung cholesterol noon, tatamaan ka din. Yun po yan, mabadig. Kaya, wag nating sasihin ng Diyos kung may karamdaman tayo. Kasi tayo naman yung kumakain. Tama, mabadig? Ito na. Chosen na. So, pinili tayo ng Diyos, nakalagay dyan, before, verse number 5, but chosen us, before the foundation of the world. Ibig sabihin, wala pa yung langit, wala pa yung Genesis 1:1. Pinili ka na ng Panginoon. Doon pa lang sa langit, pinili ka na ng Diyos. Nasabi ng Panginoon, nagplano pa lang pa yun. Ito ba, dapat marunong tayo magplano? O kayo. Huwag niyo sabihin sa akin, wala kayong plano. Libre ho magplano. Amen, mga kapatid? Wala din mga plano ito, mga to. Wala yata akong kausap ko ito. Alam mo, nagpaplano si Brother Ramil. Sa air condition yan eh. Ito, dapat yung negosyo ko na air condition, hindi lang makarating ito sa Rizal. Dapat may mga kliyente ako sa Bulacan. May kliyente ako dito sa sa Rizal sa Laguna. Kasi mag-expand ka eh. Nakuha niyo ba yun? Kaya dito, mga kapatid, ang mindset dapat ninyo ay mindset ng church. Mga negosyante ha, ang church natin, mahirap nga lang kumuha ng pera simbahan. Bakit? Ito yung pinakamahirap mong, ang tawag doon, i-account yung simbahan. Pinakamahirap i-account simbahan. Bakit? Nakadepende kasi ang kapirahan ng simbahan sa offering ng mga membro. Pag ang offering ng membro, ang sahod ng membro ay Sabado, ay malaki ang offering dyan.
Pero ang sahod ng membro, Lunes, asahan mo yan. Tama mga kapatid? Hindi kayo makapag-ano. Kasi natamaan kayo eh. Normal yan eh. Yung mulho, lagi yan sinasabayan yung sahod nyo. Pag ang sahod nyo ay Thursday, misel yan ang Thursday. Friday, Saturday. Nandun yung mga negosyante yan eh. Anong meron? Sabi ni Satanas, mall, mag-ano kayo? Kasi sahod na Thursday o Wednesday, yan. Para pagsimba yung mga Kristyano, wala na. Panginoon, intindihan nyo naman po ako eh. Na kailangan lang talagang dalhin yung pamilya sa labas. Kuhan nyo mga kapatid? Tao tayo. May damdamin tayo. Naintindihan nyo ba ako? Gumagawa tayo ng dahilan sa Panginoon. At ang Diyos naman natin, kasi grace period nga ito, nauunawaan tayo. Amen mga kapatid? Kasi kung hindi naunawaan, patay na tayong lahat. Nung araw, sinampulan na si Sapphira at saka si Ananias eh. Commitment nga lang yun, hindi na ibigay-bigay, patay eh. Mag-asawa yun. Kung nga mangyari yun, hindi daming patay sa atin. Pati pastor, patay. Kaya tinawag doon, grace. Biyaya. Pag ibig sabihin, hindi ka karapat-dapat, pero ibinigay sa'yo ng Diyos. Ito yan. Karapat-dapat ba kung piliin ng Diyos? Wala pa naman ako noon, pinili na niya ako before the foundation of the world. Naintindihan niyo ba, kapatid? Kayo ay pinili ng Diyos before the foundation of the world. Wala pa yung simbahan, wala pa yung mundo, hindi pa nilikha ng Diyos, nandoon pa lang yung Panginoon. Inisip na niya na pag mag-create siya ng langit, mag-create siya ng mundo, ay mayroong magre-rebelde sa kanya. Alam na ng Diyos yan. At alam ng Diyos na sa panahon na yon, ano ka? Maliligtas ka. Alam na ng Diyos. Kaya pinili ka niya. Ito yung maligtas. Ito yung, di ba? Kaya ang tawag doon, mga kapatid, the sovereignty of God. God is sovereign. Ibig sabihin noon, lahat na nangyari sa buhay natin, alam ng Diyos yan. Nakuha nyo? So, alam ng Diyos kung sino, siyempre, bilang tatay, gusto ko sa mga anak ko, mag-excel yan. Gusto ko sa mga anak ko, professional yan. Mas magaling sa akin. Kung kaya nilang mag-time spend kaya sa akin, bahala sila sa buhay nila. Kasi training ko sila na gano'n. Bakit? Mga anak nyo ba gusto nyo, maghirap. Mayaman ako, dahil maghirap yung anak ko. Walang gano'n eh. Kita mo yung mga mayayaman, halimbawa, yung mga mayaman sa Pilipinas. Kita mo yan, pag politiko ka, kukunin mo yung anak mo, maging politician din. Pwesto mo yan eh. Diba, Duterte, anak niya, kinuha niya ng vice-presidente. Isang anak niya, naging congressman. Isang anak niya, naging mayor. Hahapakin mo yan. Kasi nasa kapangyarihan ka. The same pag nasa business ka. Nakuha niyo ba din? Ipoposition mo rin yung anak mo. Ako, gusto kong mag-business. Kaya yung mga anak ko, tinuturuan ko na mag-business. Nagtitinda sila sa mga klase nila eh. Binta. Bili sila, binta sila. Dad, nabili namin to 120, bininta namin 180. Grabe naman kayo, anak. Sobrang overpricing yan. Hindi ganun. Mag-mark up ka lang ng 10 to 20%. Huwag naman yun. Hindi, gusto nila eh. Wag, hindi ka nabibilhan yan. Kasi titrain ko sila. Kasi nung araw, nung bata ko, magluluto yung nanay ko ng saging. Bong, binta mo sa mga klase mo. So bata pala ko, may saging na ako. Magsusuman yung nanay ko, ititinda ko yan. Hindi ko alam, walang nasa ni Jolene at ni Ellen. Titinda ko doon sa mga klase ko. Sipin mo yan. Kasi bata palang turuan mo how to make money. Not to ask for money. Nakuha niyo ba, Dad? Huwag niyong sanayin yung mga anak ninyo just to eat fish. Teach them how to catch them. Kaya,
Kasi mahirap pagka natutong umasa yan. Hindi pwede. Pangalawa mga kapatid, verse number 5. Ano sabi diyan? Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ. Sa pangalawa po, na spiritual blessings we receive is predestination. Ang predestination ito po'y act ng Diyos, gawa ng Diyos. Predestinated. Ngayon, simplify ko yung predestinated. Di ba ako ay pupunta halimbawa sa Olongapo? Sabihin natin sa Barito, Olongapo. Kung ako ay sasabihin natin predestined, kasi alam ko yung lugar na yon, ganituhin ko yan. Makarating ako doon ng mga alas 6. Ganito yung ruta ko, di ba? Pero pag i-google mo na yan, at saka i-waste mo na yan, iba yung sasabihin doon. Nakuha niyo mo din? So, ibig sabihin, you already know yung dadaanin mo at ilan yung oras sa tatahakin mo doon. So, wala ka pa doon, alam mo na yung oras. Nakuha niyo mo din? Wala ba? Si architect yan eh. Sabihin ng mag-inquire sa kanya. Architect, magpagawa ko ng bahay, 100 square meter. Bunggalo lang. Magkano kaya gagastuhin ko? O siyempre, magbigay kagad siya ng yung estimate noon na wala ka pang sinulat na mga di ba? Detalye. Nag-usap lang kayo, sasabihin kagad ng architect, kung bibigyan ko to ng 16,000 per square meter, 1.6 ito. Kaso lang, may pera naman ito, 25 per square meter, 25,000. 2.5 po. O, di ba? Okay na ba yan? Makatapos na ba yan? Okay na yan. Magdagdag na lang tayo pag doon na lang sa quality ng materialis. Nakuha nyo? Yung gusto pala ng tao, ay nara pala, ay hindi po pwede yun. Di ba? So, nakadepende sa Kasi ang CR mo, pwede kang CR mo, 20 mil may CR ka na. Pero kung gusto mo naman ng CR mo ay milyones, meron noon. Di ba? Kusina, ako, YouTube. Cost of kitchen, kalagay doon, 30 mil. The expensive kitchen, ayun, merong 10 million. Kusina, 10 million. Yung pala, remote lahat eh. Kung nakuha nyo ba yun? Kusina pala yun, 10 million. Siguro pag magsahin ka, gaganon lang, apoy ka agad. High-tech eh. Hindi na yung mag-ihip-ihip ka pa ng hangin na meron pang doon. Hindi na. Predestinated mabalig gawa po ito ng Diyos. Tingnan nyo paano ang predestination? Predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ. So, ibig sabihin, bago kahit pinili ka na ng Panginoon, alam na ng Diyos na ikaw ay magiging adopted child of God. So, dito mga batid, tayo po lahat dito ay anak ng Diyos. Ang tawag noon, adoption. Isa lang ang anak ng Panginoon, Jesus Christ. Kaya nakalagay doon, John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only what? Begotten Son. So tayo, anong klaseng anak tayo? Adopted son. Wala appointed son. Tumatakbong senador? Sabi sa akin, Pastor Bong, ibubuto mo ba yan? Sabi ko, why not? Pag-isipan ko muna. Kasi pag pumili ako, ganito. Although, yung mga baptist ngayon, may posisyon na. Meron ng 8 ipipili. Hindi ko type yung mga pinipili nila eh. Mga trapo eh. Sabi, ano klase mga baptist ito? Tapos, ako kasi pag pumili ako, balanse yan. 80 lahat yan. Alam kong hindi yan, ang katwiran nila, piliin na natin yung winnable. Ang akin, hindi. Kung ano yung, prinsipyo naman, ito lang kasi simple lang naman pumili eh. Hindi ako pipili ayon sa popularity. Hindi ako pipili ayon doon sa, sa yaman ng tao. Pipili ako ayon
sa gagawin ng tao. Ito ba, taong ito? Dadami ba ang druga nito? Ay, may anak nito na adik ka. Ay, malamang ito. Di ba? Oh. Ito ba? O halimbawa, sabi ko posible na si Kibule, ibubuto ko yan. Immoral yan na. Rapist yan na. Sabi ko, ang rapist, pupunta ka sa ibang bahay para mang-rape ka. Pero yung pupunta sa kwarto mo, imamasahe ka, hindi rape yun. Sabi ko, mag-isip nga kayo. Minasahe ka sa kwarto mo. Ano gagawin mo? Nirape mo yan. Sabi ko, yan ay ano lang yan. Sabihin na natin, immoral yung tao. Pero ito, sabi ko sa kanila, pag nanalo yan, alam ko, mayroong religious freedom ang Pilipinas. Pabor sa akin yan. Religious freedom, kalayaan mong mangaral ng salita ng Diyos, yun lang ang gusto ko. Na may kalayaan ako dito, sa bansang ito, na mangaral ng salita ng Diyos. Amen mga kapatid? Ako gusto ko yung China eh. Kasi negosyante eh. Kaso lang, walang religious freedom doon. Sasara mga simbahan natin. Hindi gustuhin ko na si Amerika na wala siyang pakialam doon kung magnegosyo ka, pero malaya ka. O di, gustuhin ko to. Ayaw ko sa mga kano. Pero gusto ko yung religious freedom niya. Nakuha niyo mga kapatid? You are free. Free to work. Free to engage in ganito. Libre yan. Okay, gustuhin ko na yun. So ako, bilang pastor, I decide na yung pananambahan natin, we are free. Nakuha niyo ba din? Yun lang. Kahit mga addict yan, mga immoral yan, walang pakialam doon. Basta yung ating freedom, magkaroon din ng kalayaan, yun. Ba't ka kukuha ng tao na magaling, pagkatapos pala, magpasa ng law, no proselyting. Alam niyo ba, pagka magkaroon ng no proselyting, ang laman ng no proselyting, bawal ka nang mag-pray sa public place. Bawal ka nang magbigay ng tracts, huhulihin ka. O, kita mo mali siya. Nag-pray lang yung pastor doon. O, nag-pray lang siya. Pray. Wala naman siya ginawa, nag-pray siya. Ngayon, salamat sa pagkain. Pagkatapos siya mag-pray, nag-iwan ng tracts. Buti ka mo, nakasakay ng eroplano. Hinabol. Sipin mo yan. Oh. Gusto niyo yan? Hindi na kayo bigay ng Bible? Hindi na kayo bigay ng tracts? Hindi po pwede yan. Kaya ng ating mga badid, yung kapakanan natin, malaya tayong magsama-sama na manambahan. Amen? Ayaw niyo yata eh. Yun lang. Kaya pumili kayo ng tao, kasi hindi ko naman kayo diktahan eh. Pumili kayo ng tao na yun. Mayroong dadawin religious freedom. Ang dami kaya dyan. May anak ng pastor ngayon, kumandidato sa tawag doon? Sa party list. Oh. Kaso lang, may kaibigan din ako, pastor din. Born again naman, party list. Oh. Mayroong pastor dyan. Tumakbong senador ngayon. Natalo ng nakaraan. Tumakbo ulit ngayon. Andiyan na, mga tarpulin. Andiyan may tarpulin. Saan yung tarpulin? Tarpulin? May mga tarpulin dyan eh. Ilagay pala natin yan. Senador. Doktor na, attorney pa. Pumunta si Ma'am Juna. Libre. Oh. Sabi sa akin, Pastor, puntahan natin. Wala pa akong oras eh. Pagka pinuntahan natin yan, oras yan. Nandiyan sa Heart Center. Sabi ko, gusto ko yun. Para ma-check yung puso ko. Kung tama ba yung puso ko sa Panginoon, hindi. Galing ng doktor, no? Predestinated, mga kapatid. So tayo po, predestinated tayo ng Panginoon. Tingnan nyo ha. Verse number 5. Adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of God.
Kaya tayo pala mga kapatid, before the foundation of the world, pinili na tayo ng Panginoon. Pangalawa, inadapt na tayo ng Diyos. Okay, adopted tayo. Kaya lahat tayo dito are adopted child of God. Pangatlo, verse number 6. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Katanggap-tanggap. Accepted. Noong pandemic, kahit may pera ka, hindi ka makapasok sa mga tawag doon, you are not accepted. Before pandemic, pagka wala pang pandemic, before pandemic, pag sumakay ka sa kotse na meron kang mask, walang driver lang isasakay ka. Nakuha niyo ba yun? Ay, bawal ka sir, baka rebelde ka o hold upper ka eh. Pero during ng pandemic, ay dapat naka-face mask ka. Hindi maayos yung mata ko. Pumunta kami ni Mrs. doon sa may SM dyan. Yung jacket niya, jacket din ng kapareha. Yung babae ba? Kasing tangkad niya. Tapos yung sombrero, yung jacket, kapareha. Puro blue naman ang face mask natin nung araw. Aba, tinulak ko, papasok ng sakyan. Sumama din. Malastik na babae na yun. Sipin mo yun. Yung pala, naiwanan na si Mrs. eh. Iba na pala yung kasakay ko doon. Bihirang buwan. Sabi ko, walang yung babae yun na. Hinata ko, sumama din. Gulat na lang ako eh. Iba yung pasahero ko rito. Verse number 6, accepted us in the beloved. Isipin nyo, you are accepted by God. Do you think, karapat-dapat tayo sa Panginoon? Ang ibang mga ngaral, sasabihin ng mga ngaral na yan, yung mga prosperity gospel, sasabihin nila, you are blessed, you are pinagpala ka ng Diyos, mabuti kang tao. Hindi. Sabi ni Pablo, how wretched man I am. Sabi ni David, sino ba ako, Panginoon, that you are mindful of me? Sino ba tayo? Nalalahanin tayo ng Diyos. Sige nga. Sino ka ba para lalahanin ng Panginoon? Kahit nga ako, tanungin ko kayo sino ba ako para ikasama niyo ako sa prayer niyo? Di ba? Do you think? So sa harapan ng Diyos, sabi ni David, sino ba ako, Panginoon, that you are mindful of me? Sa daming ginawa ng Diyos, niyan, iniisip ng Diyos yung tao. Iniisip ka ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Bakit ka iisipin ng Panginoon? Kasi nga, pinili ka niya. Pagkatapos inadapt ka niya. Ngayon, tatanggapin ka niya. Ang daming bata sa paligid ng bahay ninyo. Pero sino yung binabantayan mo? Yung anak mo. Nakuha nyo? Wala kang pakialam doon sa anak na iba eh. Sa eskwelahan. Sa daming mga bata, sino yung hinahanap mo? Anak mo. Wala kang pakialam doon sa iba. Anak mo eh. Ang Panginoon natin, sa daming tao, billion yan. Sa ngayon billion. 8 billion. Sino ang tinitingnan niya, hinahanap niya? Tayo. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya para mapansin ka sa Panginoon, magpapansin ka. Yung anak, pagka hindi yan, kakausapin yung nanay. Di ba sa bahay, may anak na malapit sa'yo? Kasi nga, yung anak na yon, alam mo na, tatawagin ka niyan, David pa, pag may kailangan. Anak yun eh. Nakuha niyo mga kapatid? So tayo dapat, libre namang mangarap na pagpalain ng Panginoon, humingi na kayo sa Diyos hanggat nandito kayo. Huwag yung pagdating nyo sa langit, sasabihin nyo, Panginoon, sa lupa gusto ko magkaroon ng bahay talaga eh. Kaso lang nahiya ko sa iyo. Baka dagukan ka ng anghel. Mambihira. Opportunity mo na nga humingi doon, hindi mo pat humingi. Kaya dito, humingi na kayo. Panginoon, bigyan niyo po ako ng bahay.
10 palapag. Pero wag yung matibay naman, wag yung yung nilindol na bumagsak, wag naman yung ganun. Isipin nyo, kawawa yung mga tao doon sa Thailand at saka sa di ba? Myanmar. Nagsipagsakan eh. Sabi ko, kung yun ay nangyari sa Pilipinas at ng epicentro ay sa Manila, iwan ko lang kung makatayo ito. Sa bagay, nandito man sila Ricardo, baka hawakan nila. Samson. Yun po yan mga kapatid. Kaya kayo dito, mga kapatid, mag-pray na kayo, humingi na kayo, kasi tinanggap naman kayo ng Panginoon na anak niya. So bilang anak, humingi na kayo. Panginoon, alam kong hindi mo ako bigyan ng yaman, pero pwede bang bigyan mo ako, pagkatiwalaan mo ako? Di ka na makahingi. Pag nasa langit na tayo, we cannot ask anymore. Ha? Kaya dito pa lang, humingi na. Kasi na sinabi dyan, no, sa Ecclesiastes, chapter 3, o tingnan nyo, chapter 3, verse number 17 or 18 ba yun? No? Ecclesiastes chapter 3, verse number 17. Anong sabi dyan? And I said in my heart that God shall judge the righteous and the wicked, for there's a time there for every purpose and for every work. So meron talagang oras pa natin na magtrabaho, oras natin na mabuhay pa, oras na maglingkod tayo sa mundong ito. Pero sabi dyan sa verse number 18, and I said in my heart concerning the state of men. Sorry. O yung verse 17 na lang. I said in my heart that God shall judge the righteous and the wicked, for there is a time there for every purpose and for every work. So dito mga kapatid, sa mundong ito, abay gawin na natin yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Okay? Kasi ano bang gusto ng Diyos sa buhay natin? Habang nagtatrabaho kayo, ang gusto ng Diyos dyan, verse number 13. Ecclesiastes 3:13. And also that every man should eat. O, kumain naman kayo. O puro trabaho. And drink. Hindi sinabi alak, ha? And enjoy the good of his labor. Anong meron dyan? It is the gift of God. Hindi lahat ho ay mayroong trabaho. Nakuha nyo? Hindi lahat. Yung iba naman, may pambili, hindi naman makakain. Tingnan nyo ako. Nung araw, wala akong pera, gusto kong kumain. Hindi kumakain. Bakit? Walang pera eh. Ngayon naman, nakakain ko na, kasi may pambili ako, bawal naman na. Nakuha niyo mga kapatid? Oh, yun po yan eh. So dito humingi na kayo sa Diyos. Blessing po yan. Kung ang Diyos, bless tayo, na pag namatay tayo, sa langit tayo mapunta. Bless na po tayo, na pag namatay tayo, sa langit tayo punta. Pag namatay tayo, mansion ka na sa langit. Nakuha niyo ba yun? In my Father's house are many mansions. Meron ng mansion doon. Dito, meron tayo. Kaya dito pa lang mga batid, gandahan na natin. Di ba? Mag-pray na tayo. Then, verse number 7. Ang sabi dyan, in whom we have redemption. So blessing po yan mga batid, na tayo po'y niligtas ng Diyos. We have redemption. Niligtas ako ng Panginoon, niligtas ka ng Diyos. Ang redemption po dito, hindi po yung pupunta ka sa mall, at ikaw po ay mayroong mga tickets doon, mayroong ka mga points, i-redeem mo. O kaya sa gasoline station, i-redeem mo. Kukuha ka ng gas. Hindi po. Ang redemption po dito, yung kapahamakan doon sa impyerno, inalis ng Diyos yan. Kasi that is for eternity. Ibig sabihin, itong building na ito, punuin mo lahat ng zero at lagyan mo ng 1 sa simula. It is not only million, it's not only billion. Kung mayroong mang 10 trillion na sinasabi, trillion. Hindi naman na marunong magbilang ng trillion eh. Isip lang yun. Kuha nyo? Oh. Ang alam lang natin sa pera, yung 1,000, pag 1 kilo yan, 1 milyon yan. Tinikilo yan eh. So yung 1 milyon, 1 kilo yan. Kaya pag sinabing nagnakaw siya ng 50 million,
Ano, pilasan niya yun? Subukan niyo muna magpasa ng 50 kilos na bigas. Oh. So ito mga kapatid, pinatawad ako ng Diyos, pinatawad tayo ng Panginoon. Pinatawad tayo ng Panginoon. Ang nakalagay dyan, redemption through His blood, the forgiveness of sin, yung kasalanan natin. Ano bang kasalanan natin? Past, present, at bukas, future. May kasalanan ka. Mamayang hapon, may kasalanan ka. Tatanungin niyo, paano kaya kasalanan ko mamayang hapon, pastor? Hindi ko alam. Pero gagawa ka noon. Di ba? Nagawa ka noon. Instant lang naman yun na magkasala ka eh. Oh. Bakit? Nagpaplano ba si Brother Tercio, bukas ito yung mga kasalanan ko na gagawin? Walang taong gumagawa niyan. Walang taong nagpaplano para gumawa ng kasalanan. Ang nagawa lang niyan, yung meron kang papatayin. Pagpaplanuhan mo. Di ba? Paplanuhan yun. Yun yung mga kriminal eh. Pinaplanuhan. Noong araw, nakakatakot pag mayroong puting van. Mahuhuli ka eh. Hinuhuli yung matatanda. Ngayon, pag nakita kayo ng eroplano, matakot kayo. Sinasakay ang matatanda dyan. Oh. Diba, after 1 week, makatatawa din kayo. Ang tawag noon, delayed reaction. Oh, diba? Redemption. Ano dyan nakalagay? The forgiveness of sins. Oh. Kinasuhan si Duterte, kasalanan. Ano kasalanan? Marami daw siyang pinatay. May pinatay. Tanong, may pinatay ba siya? Oh. Sabi ko, hindi ako lawyer. Pero yung simplified ba? Simpleng analysis. Kung ang bansa natin ay sovereign state, we have our own law, and we have the Supreme Court. Bakit hindi mo kayang parusahan yung tao dito sa korte natin? Nakuha niyo ba din? Ba't kinakailangan mag-try doon at pasakayin mo yung tao papunta doon sa ibang bansa para doon litisin? Diba? Nakita ng mundo ngayon na pinayaman lang natin yung Netherlands. Tumaas yung kanilang tourism ngayon. Ang tao dumadagsa doon, hindi lang Pilipino. The only popular prisoner in the world. Sabi ko, kung dinala sa Pilipinas yan, dapat yung mga turista nandito yata sa Pilipinas. Kumita pa yung tourism natin. Dapat nilagay yun doon, ang korte natin sa Boracay para dumami yung doon. Di ba? Increase yung tourism natin. Nilagay mo doon. Tuwang-tuwa yung mga Netherlands doon. Bakit? Tumaas, nag-shoot up. European countries, pupunta Poland, saan, Italy. Ala, puntahan doon. Sipin mo yan. Binigyan mo sila ng pera na kailangan dapat natin dito. Bihira yan. Kaya tuwang-tuwa yung tuwang-tuwa yung tourism nila doon eh. Ba't tayo napunta doon? Negosyo yun eh. Yun yung negosyo dapat ng Pilipino dito sa Pilipinas, hindi doon. Kaya minsan yung negosyo, maganda, kaso lang, ang nakinabang yung ibang tao, ibang lahi. Dapat dito, pinakinabangan natin. Kung naging sensational yan dito, ay kumita tayo. Dadami yung kakitaan ng pera ng Pilipinas. Ito the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Panginoon. For by grace are you saved. Naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Dahil naligtas tayo ng Panginoon, kasama na dyan yung tinatawag na ano ba yung kasalanan nito? Buong Alcala, ang dami, araw-araw yung kasalanan yan. Diba? Anong ginawa ng Diyos? Sa dugo niya, nakalagay doon, paid in full. Ang anong gagawin ni Satanas doon sa langit?
Lahat ng kasalanan natin, sasabihin siya na sa to and fro yan eh. Ito, Panginoon, huwag mong pagpalain yan, makasalanan yan. Di ba? Doon kay Job. O, di ba? Kaya lang naman yan, naglilingkod sa iyo. Kasi binibless mo eh. Bigyan mo na sakit yan. Tanggalin mo lahat yung yaman yan. Nako, tsak yan, lalaitin ka yan. O. Sabi ng Panginoon, sige, gawin mo. Huwag lang yung buhay niya. Kung gagawin ng Diyos sa iyo yan, magsisimba ka ba? Sige. Buti, spiritual si Job. Tapos nagkaroon ka pa ng misis na bungangira. Pero actually, hindi bungangira yung misis ni Job eh. Mga preacher kasi, nakalagay doon eh. Yung misis ni Job, sabi niya na misis, curse God and die. Siyempre yung misis na yon, tita niya, mahal na mahal niya si Job. Naawa kasi sa kalagayan ni Job, Job, mamatay ka na lang. Maigi pa. Oh, kita mo yon? Di ba kayo? Oh, pagka maawa ka na sa tao, naghihingalo na. Ako, may kasalanan ako eh. Pwede ba patay yan? Princess, pwede ba patay ito? Ipos mo. Romans chapter 7. Chapter 6, ang sabi ni Pablo dyan, Romans chapter 6 verse 1. What shall we say then? Anong sasabihin ko? Shall we continue in sin that grace may abound para yung biyaya ng Diyos ay magpatuloy? Sabi ni Pablo, God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Biyaya ng Diyos yan. Kaya it's only by the grace of God, mga batid, you reach this far. We reach this far. Nagpapatuloy tayo. Biyaya ng Diyos yan. Kung ano ang natanggap mo ngayon, you have a house, you have a car, you have a family, you have peace in your heart, you have joy of having friends, you have joy na nandito ka sa church na ito. It is called spiritual blessings. Tumayo tayo manalangin. Heavenly Father, thank you sa mga palala po ninyo. Blessings. Sa lupang ito, we have blessings. We have clothes to put on. We have shoes for our feet. We have food on our table. We have drinks to drink on. We have motorcycles and cars to ride on. And we have a little money from our pocket to spend. Those are called blessings. Habang yung iba, sinasabing one day, 1/8, namumulot pa. And yet, alam namin, yun ang sinabi ni Pablo, but my God, our God, shall supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Napakapalad ho tayo, mga baded, that everything, hindi lang blessed tayo spiritually, nandoon na, nag-prepare ng Diyos ng mansion. Pag namatay tayo, sa langit tayo. At para bang kung ako sasabihin ko, parang napaka-spoiled naman natin, kukunin tayo ng anghel papunta sa langit. Pagkatapos dito sa lupa, blessed tayo ng mga material na bagay. The comfort of this life. Kaya mga batid, we have a reason to give thanks to God. So if God is talking to you and you're reminded, you can come forward, kneel down, and talk to Him in prayer right now. Thank you, Father, for what you have done in our lives. Thank you that you have chosen us
before the foundation of the world. In this world, we choose people to lead us. It is called politics. In this world, we choose the kind of work to engage in for us to survive. Every day, we choose something. We make decisions for our good. But before the foundation of the world, you have chosen us for our good. That's why we are called sons of God. Adopted sons of God. At bilang mga anak niyo po, Diyos, harinawa, makita na kami ay anak niyo nga po. Makita na kami ay kikilos ng mga anak ninyo. If God has something for you and God is talking to you, you are free to come. Kneel down and talk to the Lord. Pray. Pasalamatan mo ang Diyos of all the spiritual blessings. Praise God. Purihin mo ang Diyos for the spiritual blessings He has given you. You are chosen. You are predestined. You are accepted in His beloved. And you have redemption. Sige po kapatid. We cannot pay. Hindi natin mabayaran ng Diyos. But God paid for us. Sige po. Just give thanks to God for all the benefits, for all the blessings that He has given us. Sige po. Thank you, Father, for your words this morning, mga palaala. I pray, dear Father, na pagpalain niyo po ang mga anak po ninyo. As we part ways, ingatan niyo po kami. Mga kapatid na naghanap buhay, bigyan na buhay, mananghina, palakasin, magramdahan, pagalingin, may mga negosyo. Bless them, Father. Bless their work. At hari na makita niyo ang bata sa amin na tapat at tuloy na dilingkod sa inyo hanggang sa kalawang pagbabalik. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa madami sa plan ni Kristo, sabi niyo sa kabaligtas. Amen. God bless us all. Tuwagin natin.